Napapansin nyo ba na habang tumatagal humihina ang inyong connection? Kung ganun, kailangan nyong malaman ang ilang tips kung ito para ma-maintain ang bilis ng inyong connection. Pwede ito sa lahat ng internet na meron kayo. Tara, simulan na natin. Hanapin ang Google Chrome sa iyong cellphone o computer. I-type ang 192.168.1.1 sa search engine at pindutin. Magpatuloy. Ito ang aking connection, gamit ko ay PLDT Fiber. Tip number 1. Siguraduhing secured ang inyong administrator account at walang sinumang nakakaalam bukod sayo at sa pinagkakatiwalaan mo. Ito ay administrator username at password. Itong screen na ito ay tinatawag na login portal. Paano palitan ang administrator username at password? Una, mag-login tapos hanapin ang management. Ilagay ang dating password, ilagay ang panibagong password na nais, kasunod ilagay muli ang panibagong password. Tapos pindutin ang apply. Mahalagang mapalitan ito para iwas sa mga nanghaak ng Wi-Fi. At hindi mapalitan ang anumang settings ng inyong connection. Tip number 2. Alamin kung ilan ang kabuo ang device na meron sa inyong bahay na gumagamit upang malaman kung may ibang device na hindi sa inyo. Sa screen na ito makikita lahat ng nakakonect sa iyong connection. Pindutin ang status tapos LAN status tapos pindutin naman ang DHCP client list. Lahat ng nakakonekta ay DTO makikita mula sa nakasasak na computer gamit ang LAN cable at nakakonect sa Wi-Fi. Mas maganda kung Palagian magpalit ng password. Sa pagpapalit ng password ng inyong Wi-Fi ay makikita naman sa network. WLAN settings tapos advance ang band steering at basic ay nanggalawin o walang babaguhin. Sa advance makikita ang pangalan ng Wi-Fi at password ng Wi-Fi. I-delete lamang ang dating pangalan at password.at, palitan ng nais na ipalit. Tapos pindutin ang apply. Huwag kakalimutan ang panibagong password na inilagay. Mas mainam na isulat rin ito sa papel, upang maiwasan sa pagkakamali. Kung ano ang binago sa advance ay yun din ang babaguhin at ilalagay sa 5 gramo advance. Pwedeng iba ang ilagay pero bilang tip mas okay kung gawin na lamang na pareho. Tip number 3. Huwag i-share ang password ng Wi-Fi o magpa-connect sa tagalabas o sa kapitbahay. Lalo sa nagsasabi na siya lang ang ko-connect, dahil sa hindi maiiwasan na ma-share din niya ito sa ibang device dahil ang ating cellphone ay may scan ng tinatawag gamit ang QR code, maaari nilang i-share ang connection na meron kayo. Kung hindi maiiwasan, bumili o gumamit ng third-party router. Router na may anti-scan. Router na may whitelist and blocklist sa settings. Sa ngayon hindi ko maituturo kung ano yung blocklist at whitelist. Sa part 2 na lamang ng video ko ilalagay. Hanggang dito na lamang. Sana ako'y nakatulong sa inyo. Kung ako man ay nakatulong, ako rin ay hihingi ng pabor. Sana ako'y inyong isubscribe. Akin itong lubos na ipagpapasalamat.